So yun mga guys, meron tayong i-review na tattoo machine gamit yung Pepax Lance cartridges natin. So ito na yun, Ambition Soldier. So pasensya na ako, medyo maingay kasi nakabukas yung bintana namin, kaya yun, naririnig niyo yung mga aso. Yung gagawin pala natin ngayon, Zeus na may kidlat at may kamay. So panoorin niyo yung buong video, tapos yun, may mga sasabihin akong tips para sa inyo. Umpisa na natin guys. Tara! Ito yung guys, disposable grip. Meron practice skill. Tapos yung machine. So, Ambition yung binili natin. Yan. So, may extra grip. Pero yung battery, isa lang yung in-order ko. Kasi matagal naman malobat to eh. Yan yung machine. So, medyo magaan siya. Ambition. 4mm yung stroke nito. So, abangan nyo na lang kung ano yung kaya niyang gawin. So, yun mga guys, umpisahan na natin dito sa baba gamit ang 7cm ng Pepax Lance cartridges. So far, smooth naman yung takbo ng ating makina gamit ang volts na mababa lang yung volts ko dito guys, nasa 5.7 lang. So syempre first time kong gumamit nito, hindi ko pa na-perfect yung tono natin, pero sa feeling ko ito yung gusto kong tono at pumapasok naman agad ng maayos yung mga tinta, kaya hindi ako nagbabago ng tono dito pagka 7cm yung gamit ko. Pero guys, pagka mga 15cm, nagdadagdag ako ng volts para mas malakas siya, kasi mas maraming karayom yun eh. So kailangan niya ng mas malakas na voltahe para mas maganda yung takbo ng makina. Kasi pagka mas marami guys yung needle mo, I mean yung size mas malaki, mga 15cm, mga ganyan, kailangan nun medyo malakas din talaga yung makina. Kasi kung mahina, parang mahina yung palo niya. So baka hindi pumasok yung tinta ng maayos pagka mahina yung volts natin. Kaya dapat medyo malakas. Ang napapansin ko pala dito sa Ambition Soldier guys, smooth na smooth yung takbo ng makina. Tahimik siya compare dun sa mga machine na ginagamit ko. Para sa akin hindi na to parang budget meal na tattoo machine, kasi guys lang to 6,000, tapos may previous pa ako na isang grip, kasi umorder talaga ako ng isang grip pero yung binigay sa akin dalawa. So maganda yon, kasi first time ko lang nakakita ng ng disposable grip. Tapos ang itsura pa niya premium na premium. Sobrang ganda. Hindi na ako yung maghahanap pa ng makakapal na grip, kasi 'di ba pagka nagtatattoo tayo, naghahanap tayo ng machine tapos yung makapal yung grip. Dito guys, pwede mong palitan yung grip. Kaya talagang para sa akin, solid na solid tong Ambition Soldier. So far sa paggamit ko ngayon. Kasi hindi ko pa naman talaga alam kung magtatagal siya. Kasi first time ko nga gumamit ng ganito, 'di ba guys? Pero sa tingin ko naman, tatagal naman siguro sa akin to. Basta ingatan lang, kasi yung mga makina guys, hindi naman talaga yan mabilis masira. Talagang tatagal yan kahit mga mumurahin lang. Yung pagkakabili ko pala dito guys,
ang halaga niya ay 6,000. So isa lang yung battery, walang extra. Pero sa isang battery, tignan nyo naman kung gaano kalaking tattoo yung kaya niyang gawin sa isang full charge na battery. 'Di ba? Sobrang laki. At ito pa guys, mabagal lang talaga ako magtattoo. Kaya para sa akin, ano na to okay na ako kahit wala ng extra battery. Kasi yung battery nito, ang price ay nasa 2,800. Medyo pricey siya kasi matagal siyang malobat guys, kaya siya pricey. Doon naman nagdedepende ang mga battery guys kung gaano mo katagal siyang magagamit. Pero kung mabilis lang malobat, mura lang naman siguro. Yung yung takbo niya guys, hindi ko ma-explain yung hindi naman siya ganun katahimik. Pero yung maganda yung takbo niya, hindi siya maingay, yung sakto lang, ganun yung pakiramdam ko dito sa makina na to. Hindi siya parang super power na machine na masyadong malakas. Siya yung simple lang yung takbo niya pero may palo. Kumbaga, alam niyo yung ganun, yung parang may mararamdaman kang yung galaw talaga. Sa iba ko kasing machine, pag yung gamit ko yung Pepax Lance cartridges, masyadong tahimik. Pero dito, alam niyo yung yung parang may tunog siya na parang masarap sa kamay. Hindi yung talagang smooth lang yung takbo. May tunog siya guys hindi naman talaga siya smooth. Pero yung tunog na yon, masarap siya sa kamay, hindi siya yung parang nakakangilo. Hindi siya ganun. Yun yung nagugustuhan ko dito sa machine na to. Pero guys, marami na ako nakikitang tattoo artist na gumagamit ng Ambition Soldier. Lalo na dito sa Pilipinas kasi medyo budget meal siya pero quality. Yan. So may isa pang klase ng tattoo machine na sa tingin ko sila rin yung gumawa, yung Xnet. Sa tingin ko guys, sila rin yung gumawa nun kasi may mga tattoo machine yun nakaparehas talaga ng machine nila Pero syempre, eto kasi nauna kaya para sa akin mas maganda pa rin talaga yung Ambition. Yan. Kasi yung yung itsura niya premium na premium, promise. Tsaka sakto yung bigat niya. Hindi siya masyadong magaan, hindi rin siya masyadong mabigat. Kasi yung Flux Max guys, mabigat yun compare dito. Pero yung performance, para sa akin mas lamang to hindi ko lang alam kasi bago, pero sa tingin ko lang talaga mas lamang itong Ambition Soldier. Kasi yung takbo nga niya ibang iba dun sa Flux Max. Mas maganda yung takbo nito guys, promise. Kung gusto nyong bumili, pwede kayong mag-order sa Lazada or Shopee. Meron namang flagship store ng Ambition doon. Doon na lang kayo bumili. Kahit isang battery lang guys, promise, okay na para sa akin. Kasi kung ganito naman kalaki yung gagawin nyo sa una nyong tattoo, sa tingin ko hindi nyo nakakayanin na gumawa pa ulit ng isa pang ganito kalaki or medium size kasi magpapahinga na kayo guys. Masyadong nakakapagod na yung ganito kalaking tattoo. Mas okay din na pinapahinga din natin yung kamay natin. Huwag natin inaabuso para mas makagawa pa tayo ng magaganda pang tattoo, 'di ba? Kasi hindi naman tayo robot, kailangan talaga natin magpahinga. Kasi pagka hindi tayo pagod, mas makakagawa pa tayo ng mga magaganda pang tattoo. Yan. So dito guys, nagpuputi na tayo at wala naman ako nakita or naramdaman na pagbabago sa takbo ng makina natin. Smooth na smooth pa rin siya. So ayan yung grip guys na sinasabi ko. Makapal yan guys. Maganda siyang hawakan. Kaso to guys, disposable. Kasi lang siya, plastic. Pero hard plastic, hindi yung mumurahing plastic
Pero siguro makakailang tattoo ka rin gamit to. Tapos siguro bibili na lang ulit ako ng bago. Pero guys, may isa pa kasi akong grip na ganito. Iba lang yung sukat niya. Yun siguro yung ipapalit ko bago ako bumili. Kasi sayang naman kung itatapon ko kagad. Binabalot ko naman ng plastic ng todo yung machine ko bago ko gamitin. Kaya hindi siya nadudumihan. Kasi hanggang loob may plastic yan eh. Kaya walang kadumi-dumi pagka tinanggal ko na yung mga plastic. Kaya pwede ko pa tong gamitin sa iba pang tattoo. Ang problema lang talaga dito guys, pagka tumagal, dahil plastic siya, baka ma-lost thread yung mga thread niya. Kasi aluminum yung yung pinaka machine. So may may contact yun every time na kiklik ka dyan, mag-a-adjust ka ng lalim ng stroke, di ba? So malulost thread yun sa katagalan. Kaya dapat talaga siyang palitan. Pero mura lang naman yan guys, nasa 150 pesos. Kaya okay na rin, di ba? So dito guys, tapos na tayo. Ayan, hindi natin naputian 100% yung tattoo niya kasi hindi niya na kinaya. At ito na yung resulta mga guys. Ayan. So maganda naman yung naging resulta at gustong gusto ng client natin. Sa mga gustong magpa-tattoo guys, mag-message lang po kayo dito sa Facebook page ko na nasa screen. Ayan. At kung okay lang po, paki-follow na rin tapos like. Yan. Ganon din dito sa YouTube guys, paki-subscribe. Yan. So ayun mga guys, mare-recommend ko ba sa inyo itong Ambition Soldier at saka Pepax Lance cartridges? Yes guys, mare-recommend ko. Sobrang ganda ng performance nilang dalawa. At kung gusto nyong bumili nito, ilalagay ko yung link sa description. At saka ito rin guys, ilalagay ko rin yung link sa description para makabili kayo nito. Kaya abangan nyo pa yung iba kong vlog about sa machine na to kasi panalong panalo. At saka syempre dito rin guys, yan. So hanggang dito na lang muna guys, sana nagustuhan nyo yung video na to. Huwag nyo kalimutan i-like and subscribe yung YouTube channel ko. Bye!